Isang pamilya ang binalot ng takot at pagdurusa nang biglang naglaho ang isa sa kanilang mahal sa buhay. Sa kanilang masigasig na paghahanap, nadiskubre nila ang isang nakakakilabot na katotohanan, karahasan, panlilinlang, at isang krimen na tuluyang gumimbal sa kanilang mundo. Welcome to Pinoy Crime Journal. Dito sa ating channel, susuriin natin ang mga totoong kwentong krimen na gumimbal sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mula sa mga headline-grabbing cases hanggang sa mga hindi pa nare-resolbang krimen, hihimayin natin ang bawat detalye, bawat saksi, at bawat ebidensya. Samahan ninyo akong alamin ang katotohanan sa likod ng mga krimen na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang kahit isang episode. Simulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng krimen. Ito ang Pinoy Crime Journal. Si Fernanda Damaris Machel Correa ay ipinanganak noong May 9, 1996 sa mga magulang na sina Angelo Machel at Paula Correa sa Independencia, Santiago, Chile. Noong 1999, naghiwalay ang kanyang mga magulang. Napunta si Fernanda at ang kanyang mga kapatid sa pangangalaga ng kanilang ina na nagdesisyong ilipat ang pamilya mula Independencia papunta sa Conchali. Sa simula, nagawa niyang makibagay sa pagbabago at nanatiling may komunikasyon sa kanyang ama. Siya ay inilarawan bilang masayahin at masigla, pero hindi nagtagal. Unti-unting nagbago ang kanyang ugali at hindi ito nakabubuti sa kanya. Habang lumalaki siya, lalo na sa kanyang teenage years, naging problema si Fernanda. Bumaba ang kanyang mga grado, madaling mainis, at madalas na nakikipagtalo sa kanyang ina, mga kapatid at kaklase. Ilang beses nang nakialam ang mga school counselor sa kanya, at noong 2007, ipinadala siya sa isang institusyon para gabayan ang mga kabataang nanganganib na maligaw ng landas. Hindi rin ito naging epektibo at lalo pang lumala ang kanyang kalagayan nang siya ay nakalabas na. May mga pagkakataong hindi siya umuuwi o kaya ibiglang umaalis ng bahay sa kalagitnaan ng gabi. Nakikita siya ng mga pulis na gumagala sa kalye, kasama ang mga kabataang kilala bilang mga gumagamit ng droga. Itinuring niyang kaibigan ang mga ito at unti-unti ring natutunan ang kanilang masasamang bisyo. Unti-unti siyang nalulong sa iba't ibang nakakaadik na sangkap. Bagamat nakatira pa rin siya, kasama ang kanyang ina at mga kapatid, halos wala na silang magandang relasyon. Karamihan ng oras niya ay ginugugol sa pagtulog at kapag gising. Lumalabas siya upang makipagkita sa kanyang mga kaibigan at lalo pang nalulubog sa paggamit ng droga. Lalo pang bumagsak ang kanyang mga grado sa eskwelahan at napilitan siyang ulitin ang isang baitang. Pagkatapos niyang makumpleto ang ikapito at ikawalong baitang noong 2011, namatay naman ang kanyang ama noong July 2, 2012 dahil sa biglaang stroke habang nasa ospital. Dahil malapit si Fernanda sa kanyang ama, labis siyang nalungkot. Agad niyang ipinatato ang pangalan ng kanyang ama sa isa sa kanyang mga daliri bilang alaala rito. Ang kanyang matinding kalungkutan ay lalong nagpabigat sa kanyang mapanirang bisyo. Tuwing may kamag-anak o miyembro ng pamilya na pumupuna sa kanyang pamumuhay o sumusubok tumulong, nauuwi ito sa matinding pagtatalo. Patuloy siyang nagpupuyat sa gabi, madalas wala sa kanilang bahay, at naging regular na parokyano ng isang tindahan ng alak. Halos hindi nakapagtapos si Fernanda ng high school, pero pagkatapos nito, nagtrabaho siya bilang hostess sa isang nightclub sa kanilang lugar. Dito, lalo pang naudyukan ang kanyang maling pamumuhay ng mga kliyente. Nagkaroon siya ng maraming karelasyon. Ngunit karamihan ay nauwi sa kabiguan. Sa wakas, nagkaroon siya ng relasyon kay Louis Peterson, isang 36 years old na taxi driver. Una silang nagkakilala noong 16 years old pa si Fernanda. Gayunpaman, nagsimula lamang ang kanilang relasyon noong 2017 nang siya ay 20 years old na. Ayon sa mga nakakakilala sa kanila, ang pagja-jogging ang naglapit sa kanila. Madalas silang mag-jogging, minsan kasama ang mga kaibigan. Minsan naman silang dalawa lang hanggang sa tuluyan silang nagkagustuhan.
Sa unang mga buwan ng kanilang relasyon, si Luis, na inamin na isang workaholic, ay handang bawasan ang oras ng kanyang trabaho para bigyang pansin si Fernanda. Sa panahong iyon, binigyan pa niya si Fernanda ng isang alagang aso na pinangalanang si Mona. Bago sila nagsama sa isang bubong, si Luis ay nakatira sa bahay ng kanyang tiyahin. Siya ay may-ari ng isang Hyundai Elantra taxi, na ayon sa kanya, nagbibigay sa kanya ng sapat na kita para suportahan ang kanyang mga gastusin. Bukod dito, tumatanggap din siya ng tulong pinansyal mula sa kanyang mga kamag-anak na nakatira sa labas ng Chile. Ang buong pangalan niya ay Luis Carlos Petersen Mena. Siya ay may isang 14 years old na anak mula sa isang dating relasyon noong siya ay nasa 20s pa. Ang kanyang ina, si Nemesha Mena Arriaga, ay nakatira sa Spain at ang kanyang kapatid ay nasa Estados Unidos. Walang gaanong impormasyon tungkol sa kanyang ama. Gayunpaman, sinabi niya na ang kanyang ama ay may lahing Brazilian at kamakailan lamang namatay, na nag-iwan ng isang multimilyong dolyar na ari-arian sa Brazil na hahatiin sa mga anak nito mula sa iba't ibang asawa. Hindi tulad ng mga dating nakarelasyon ni Fernanda, ang relasyon nila ni Luis ay mas maayos. Nakuha pa ni Luis ang pahintulot ng ina ni Fernanda sa kanilang relasyon. Habang sila ay magkasama, mukhang natigil na ni Fernanda ang karamihan sa kanyang bisyo, lalo na ang droga. May ilang insidente pa rin, tulad ng isang beses na inakala niyang niloloko siya ni Luis, kaya sinundan niya ito sa trabaho at ginasgasan ang taxi nito. Pero napatawad siya ni Luis, at bihira naman mangyari ang mga ganitong insidente. Sa kabuuan, mas naging maayos ang buhay ni Fernanda. Umalis siya sa bar at nagtrabaho bilang waitress sa isang restaurant nang hindi niya alam na buntis siya. Nang malaman niya ang tungkol dito, agad niyang sinabi sa kanyang mga employers. Subalit, nais siyang tanggalin ng kumpanya dahil sa kanyang kalagayan. Bagamat 2 buwan lamang ang kontrata niya, gusto nila itong tapusin agad. Ngunit kinasuhan sila ni Fernanda sa Labor Inspectorate at nanalo siya. Ang desisyon ng korte ay nag-utos sa kumpanya na suportahan siya mula sa simula ng kanyang pagbubuntis hanggang matapos ang kanyang maternity leave. Noong February 10, 2018, umalis si Fernanda sa kanilang bahay bandang 5:30 ng hapon. Wala siyang dalang wallet o anumang gamit, maliban sa kanyang cellphone. Nagpapahiwatig na babalik din siya kaagad. Isang security camera ang nagpakita ng oras ng kanyang pag-alis sa bahay. Ngunit hindi nito nakita kung saan siya pumunta. Ito ang huling imahe ni Fernanda. Nang hindi siya makabalik, agad na nagpunta ang kanyang ina at kasintahan sa pulisya upang iulat ang pagkawala niya. Noong February 11, opisyal na ginawa ang case file at ang investigasyon ay ipinasa sa Carabineros, ang pangunahing puwersa ng pulisya ng Chile. Nagsimula sila sa pamamagitan ng pag-post ng missing person posters, paglalathala sa social media at pagtatanong sa mga tao kung may nakakita sa kanya. Habang nagpapatrolya, napansin ng mga pulis ang mga CCTV cameras sa lugar kaya't sinuri nila ang footage. Nakita sa video na ibinaba si Fernanda malapit sa kanilang bahay, ngunit hindi siya direktang umuwi at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi nakita kung saan siya pumunta, kaya't pinalawak ang paghahanap sa mga karatig lugar. Sinuri rin ng pulisya ang footage ilang araw bago siya mawala. Napansin nila na palagi niyang sinasakyan ang parehong taxi at driver. Ayon sa mga kaibigan ni Fernanda, ang driver ay mapilit na hinihingi ang kanyang numero at paulit-ulit siyang inaabala. Matapos matunton ang driver, itinanggi niya ang akusasyon. Sinabi niyang katulad lamang si Fernanda ng ibang pasahero at ito pa raw ang humingi ng kanyang numero nang ihatid niya ito sa ospital. Ngunit sinabi ng mga kaibigan ni Fernanda na nagsisinungaling ang driver. Ipinakita nila sa pulisya ang mga text messages mula kay Fernanda na nagsasabing ang driver ay masyadong mapilit at minsan pa ay nag-alok ng mga damit pambata. Dinala muli ng pulisya ang taxi driver para tanungin. Sa pagkakataong ito, inamin niyang nagsinungaling siya dahil siya ay may asawa.
Sinabi niyang nakilala niya si Fernanda noong 2015 sa isang nightclub at umibig siya rito. Bagamat siya itinuturing na pangunahing suspect, mayroon siyang alibay. Upang makasiguro, sinuri ng mga eksperto ang kanyang taxi, ngunit walang natagpo ang ebidensya na may krimen na naganap. Sunod na tinanong ng pulisya ang mga kasamahan ni Fernanda sa trabaho. Habang iniisip ng karamihan na nagbago na siya, sinabi ng isa sa kanyang mga supervisors na madalas siyang makipagtalo sa mga may-ari ng restaurant at sa kanyang mga katrabaho, lalo na tungkol sa tip. Madalas din daw siyang nahuhuli sa trabaho. Hindi siya gusto ng karamihan sa kanyang mga kasama. Ngunit kahit ganito, lahat sila ay may alibay kaya sila'y tinanggal din bilang mga suspects. Ang sumunod na inimbestigahan ay ang kasintahan ni Fernanda na si Luis. Ilang araw bago siya mawala, nagkaroon sila ng matinding pagtatalo at umalis si Fernanda ng bahay. Ayon sa isang kaibigan niya, inakusahan ni Fernanda ang kanyang nobyo ng pananakit. Nang tanungin si Luis, itinanggi niyang nananakit siya. Sinabi niyang normal lang ang kanilang pagtatalo bilang magkasintahan. Bukod dito, mayroon siyang alibay kaya't natanggal din siya bilang suspect. Dahil mabagal ang progreso ng investigasyon ng pulisya, nagpasya ang pamilya ni Fernanda na gumawa ng sariling aksyon. Pinayagan silang suriin ang footage mula sa iba't ibang CCTV sa lugar. Sa video, makikita si Fernanda na naglalakad sa isang direksyon patungo sa isang bodega. Ang bodegang ito ay pinagtatrabahuhan ni Felipe Andres Rojas Lobos, isang 23 years old na kapitbahay ni Fernanda at matagal ng kaibigan. Una silang nagkakilala nang dumating ang pamilya ni Fernanda sa bahay na matatagpuan sa Puntiagudo Passage sa Conchali, nakatabi lamang ng tirahan ng pamilya Rojas Lobos. Hindi nagtagal, naging magkaibigan silang dalawa, magkasama sa pagliliwaliw, at minsan ay gumagamit ng bawal na droga. Teenager pa lamang si Felipe ay nagsimula na siyang magtrabaho sa iba't ibang mall sa kabisera bilang kitchen assistant. Kapag nawawalan siya ng trabaho, kumikita siya ng pera gamit ang isa niyang talento, ang fire juggling, kung saan nagpe-perform siya sa mga stoplights sa gitna ng kalsada. Si Felipe ay ilang beses nang lumabas sa telebisyon upang manawagan ng tulong sa paghahanap kay Fernanda. Nang mapagtanto ng pamilya ang nadiskubring footage, agad nila itong ibinalita sa pulisya, kaya dinala si Felipe para sa isang interogasyon. Sinabi ng binata na inanyayahan niya si Fernanda na magpunta sa bodega upang mag-usap. Ngunit hindi raw ito dumating. Ipinakita pa niya ang isang text message na nagpapatunay na handa siyang maghintay ng mas matagal, ngunit kalaunan ay umuwi na siya. Sinabi niya na naglagi lamang siya sa bahay, gumamit ng droga, at hindi na maalala ang iba pang nangyari. Hiningi ng mga pulis ang pahintulot na pasukin at halughugin ang bodega, at pumayag naman si Felipe. Wala silang nakitang makabuluhang ebidensya sa loob. Maging ang bahay ni Felipe ay sinaliksik ng pulisya, ngunit nabigo rin sila. Hiniling ng binata na huwag banggitin ang kanyang pangalan sa kaso dahil natatakot siyang matanggal sa kanyang trabaho. Dahil tila walang makabuluhang resulta ang karabineros at naging maluwag sa kanilang investigasyon, nagsampa ng reklamo ang pamilya ni Fernanda. Inalisan ng jurisdiksyon ang karabineros at inilipat ang kaso sa Policía de Investigaciones o PDI. Matapos mailipat ang kaso, binatikos nila ang karabineros dahil sa kakulangan ng resulta kahit isang buwan na ang lumipas nang mawala si Fernanda. Ang bagong mga investigador ay nagpahayag ng 8 posibleng teorya sa pagkawala ng biktima. Una ay maraming nagsasabing maaaring tumakas si Fernanda matapos ang isang matinding alitan sa kasintahan at posibleng kasama niya ang ibang lalaki. May ulat na nakita siya sa isang lungsod sa Argentina malapit sa hangganan ng Chile. Ayon sa isang mag-asawang nagbabakasyon doon, nakita nila ang isang babaeng kamukha ni Fernanda, ngunit mukhang nagpa-cosmetic surgery ito. Hindi naniwala ang kanyang ina na basta na lang aalis si Fernanda nang walang abiso, kaya pumunta siya sa naturang lugar upang tiyakin ito. Natagpuan niya ang babaeng tinutukoy,
Ngunit hindi ito si Fernanda. Ang pangalawang teorya ay tungkol sa droga. Napag-alaman ng PDI na hindi tuluyang natigil ni Fernanda ang ugnayan niya sa dating mga kakilala, kabilang ang isang drug dealer at ang kasintahan nito na parehong may criminal record. Ayon sa mga saksi, nakita si Fernanda na nakipagkita sa kanila at may hawak na pakete. Isinama rin sa investigasyon ang leader ng isang maliit na drug trafficking group na kilala ni Fernanda mula noong siya'y 12 taong gulang pa lamang. Ngunit ang mga ito ay napawalang sala matapos ang masusing interogasyon. Ang pangatlo ay ang teoryang crime of passion. Walang natukoy ang mga investigador na dating mga kasintahan ni Fernanda na walang alibay. Maging ang kanyang kasalukuyang nobyo na si Luis ay may alibay kaya wala silang napaghinalaan sa teoryang ito. Sa teoryang aksidente, natural na kamatayan, o pagkitil ng sariling buhay, naghanap ang mga investigador ng posibleng lokasyon ng katawan ni Fernanda. Isa sa mga hinanap nila ay sa ilalim ng Laguna Karen Lagoon, ngunit wala silang natagpuan. Maging ang pagkidnap sa kanya ay sinuri rin ng mga investigador, ngunit nabigo sila. Kaya naiwan sila sa kanilang panghuling suspect na si Felipe. Sa kabila ng kabiguan ng karabineros na suriin ang phone records ng suspect, ginawa naman ito ng PDI ngunit natagalan sila para ma-approve ang kanilang request. Ngunit nang makuha nila ito, napag-alaman nilang magkasama sina Felipe at Fernanda noong araw ng pagkawala nito. Lumabas din sa CCTV footage mula February 10 to 13. Na nasa parehong lugar si Felipe kung saan naroon si Fernanda. Sa kabila ng mga pagsisikap ng mga investigador, dumaan pa ang maraming buwan at nanatiling misteryo ang pagkawala ni Fernanda. Noong October 2018, nanatiling malaya si Felipe. Alam ng mga investigador na nagsinungaling siya sa karabineros at maaaring may tinatago, ngunit wala pa rin silang sapat na ebidensya upang patunayan na may krimeng naganap. Walang katawan na natagpuan, kaya hindi nila pwedeng arestuhin ito o bigyan ng babala na siya ay iniimbestigahan. Humiling din ang PDI ng pahintulot upang suriin ang mga records ng bentahan sa malapit na mga hardware stores na maaaring konektado kay Felipe. Nadiskubre ng mga investigador ang isang tindahan na malapit sa bodega, kung saan bumili si Felipe ng isang bag ng semento ng umaga noong February 10, 2018. Batay naman sa kanyang phone records, bumalik si Felipe sa bodega at nanatili doon hanggang tanghali. Bandang 2:44 ng hapon, bumalik siya sa hardware store upang bumili ng bag ng floor mortar. Muling bumalik si Felipe sa bodega pagkatapos ng transaksyong iyon. Noong June 24, 2019, isang dating kasintahan nito ang lumapit sa mga otoridad at nagbigay ng napakahalagang impormasyon sa kanila. Ayon sa kanya, inamin ni Felipe habang nanonood sila ng balita tungkol sa pagkawala ni Fernanda na nagkaroon sila ng alitan. Sinabi raw ng binata na ikinuwento niya kay Fernanda na ang kanyang ex-wife ay binabantaan siyang ididiin sa kaso ng pisikal na pang-abuso. Sa halip na tulungan siya, si Fernanda umano ay sumali sa pag-blackmail sa kanya at nanghihingi ng pera kapalit ng hindi pagsuporta sa dating asawa bilang saksi. Di umano'y itinulak ni Felipe si Fernanda, nawalan ito ng balanse, tumama ang ulo, nangisay at tuluyang namatay. Lasing daw siya noon at hindi alam ang gagawin. Tinakpan niya ang katawan nito ng tela at inilibing malapit sa bodega. Dahil sa pahayag na ito, muling bumalik ang PDI at forensic expert sa bodega at ngayon ay determinado silang makahanap ng mga ebidensya. 3 oras silang naghukay sa paligid ng gusali. Sa wakas, natagpuan nila ang isang konkretong slab na nakatago sa ilalim ng mga tambak na basura. Nang wasakin ito, nadiskubre nila ang puting pulbos na hinaluan ng lupa. Hindi nagtagal, tumambad sa kanila ang isang puting sapatos na sinasabing suot ni Fernanda noong araw na siya ay nawala. Patuloy silang naghukay at natagpuan ang partially mummified skeleton na nakapwesto sa fetal position. Kasama rin ang mga buto ng isang fetus. Dahil sa mummification, nanatili ang fingerprints at ilang bahagi ng balat na may tattoo,
kaya mabilis na nakumpirma ang pagkakakilanlan ng bangkay bilang si Fernanda. Sa parehong araw, inaresto si Felipe sa isang shopping center na naipakita pa sa telebisyon. Sa wakas, natapos ang mahabang paghahanap sa katawan ng biktima at nagkaroon ng malinaw na direksyon ang kaso. Ang mga labi ay sumailalim sa autopsy na nagpakita na ang kwento ni Felipe sa kanyang dating kasintahan ay hindi naglalaman ng buong katotohanan. Walang nakitang ebidensya ng pinsala sa ulo, ngunit may malinaw na palatandaan ng pagsakal sa biktima. Kinasuhan si Felipe ng pagpatay, pagpapalaglag, at iligal na paglibing ng bangkay. Ang paglilitis ay nagkaroon ng maraming pagkaantala dahil sinubukan ni Felipe na kitlin ang sariling buhay at nang nabigo siya ay naglunsad ng hunger strike na sinasabing minamaltrato siya sa bilangguan. Ang kanyang abogado ay humiling din ng supervised release na lalo pang nagpabagal sa proseso. Ang mga pagkaantala ay nagpatuloy habang patuloy na nagbibigay si Felipe ng mga bagong pahayag tungkol sa krimen. Noong December 2020, inamin at isiniwalat niya ang buong detalye ng mga pangyayari noong February 10, 2018. Noong gabing iyon, nagkita sina Felipe at ang 7 buwang buntis na si Fernanda sa bodega upang gumamit ng droga. Habang nag-uusap, kinuna ni Felipe ng litrato ang mga binti ni Fernanda. Sa labis na pagnanasa, inatake niya ito habang paalis na si Fernanda at hinatak ito papasok sa loob ng bodega. Sinakal niya si Fernanda gamit ang isang tela hanggang mawalan ito ng malay at pagkatapos ay hinalay ito. Matapos ang pang-aabuso, tinalian at binalot sa tela ang katawan nito at inilagay sa isang sako. Dinala niya ito sa isang hukay na nasa likod ng bodega na ginagamit bilang tapunan ng basura. Pagkatapos, pumunta si Felipe sa hardware store upang bumili ng semento, apog at floor mortar. Ginamit niya ang apog upang mabawasan ang amoy ng bangkay at sinelyuhan ang lugar gamit ang semento. Sa mga sumunod na araw, nagkunwari siyang naghahanap kay Fernanda, bumisita sa pamilya nito at lumabas sa telebisyon upang ilihis ang hinala sa kanya. Ibinenta rin niya ang cellphone ni Fernanda. Noong May 2021, nagbitiw ang abogado ni Felipe at tumangging ipagtanggol siya na nagdulot ng karagdagang pagkaantala habang nagtalaga ang korte ng bagong abogado. Nagsimula ang paglilitis noong March 6, 2023. Malakas ang naging kaso ng prosekusyon at binigyang diin ang kawalan ng kakayahan ni Fernanda na ipagtanggol ang sarili, ang tiwala nito sa itinuturing na kaibigan at ang kalagayan nitong malapit ng mga anak. Ang mga ebidensya ay malinaw na nagtuturo kay Felipe bilang salarin. Sinubukan ng depensa ni Felipe na humiling ng retrial dahil sa umano'y mga maling proseso, ngunit agad itong tinanggihan ng korte. Napatunayang nagkasala si Felipe noong April 11, 2023. Siya ay hinatulan ng habang-buhay na pagkakakulong na may posibilidad ng parol pagkatapos ng 40 taon. Pinayagan siyang magsalita bago ang hatol, kung saan nagpakita siya ng pagsisisi, ngunit hindi ito pinaniwalaan ng karamihan. Isang pangungusap lang ang kanyang sinabi bilang paghingi ng tawad at hindi niya kailanman binanggit ang pangalan ng biktima. Umapila si Felipe, ngunit noong June 19, 2023, pinagtibay ng appellate court ang kanyang hatol. Ang pamilya ni Fernanda at mga organisasyon para sa karapatan ng kababaihan sa Chile ay nagpahayag ng kasiyahan sa hatol, naniniwalang nakamit nila ang hustisya. Shout out sa ating mga taga-subaybay, Edwin Mariano from Cabanatuan, Randy Piano from Palawan, Elmina Maruji, Lolita Nunez, Elma Machico, Maria Rowena Hernandez, Florente Aguado, Jing Saponyam, Wilma Bernardo, at Army Arellano. Maraming salamat sa inyong panonood dito sa Pinoy Crime Journal. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang magbigay ng komento at i-share sa inyong mga kaibigan. Tandaan, mag-ingat at manatiling mapagmatsyag. Muli, ito ang Pinoy Crime Journal. Hanggang sa susunod na episode,
Paalam at magandang araw sa ating mga taga-subaybay.